Ang paglabas ng iba pang ability ni Imu may papakita na ilang impormasyon sa naganap sa Void Century ire-reveal na at dadating na nga ba si Luffy para tumulong na dahil dyan dito na rin natin makikita ang bagong form ng Gear Pip para mapaalis sa Elbap si Imu. Yan at iba pa ay alamin natin ang mga predictions para sa chapter 1182 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang kwento ng Elbap arc ngayon ay mas tumitindi na at unti-unti na rin nating nalalaman ang ilan sa mga dapat ma-reveal sa series. Tumitindi ang bakbakan dahil nga sa pag-rest back nila Luffy at Loki sa Sun Realm. Kaso nga lang, yung akala nating okay na ang lahat ay hindi pa pala. Dahil nung nakabalik na si Imu sa Elbap, dito na nangyari ang mga bida natin. Pinakita at pinadama ngayon ni Imu sa Elbap ang tunay niyang lakas at kung sino ang King of the World. Sa ngayon, kalaban ni Loki si Imu at matindi nga ang nangyaring round 1 sa dalawa na to. Dito na din natin nakita na itong si Loki ay gusto talaga niyang maghigante sa kumontrol at ginawang masama ang imahe ng tatay niyang si Harald. Nagawa man malabanan ni Loki si Imu ay hindi rin basta nagpatalo syempre si Imu sa pinakamalakas na giant ngayon sa Elbap. Madali lang din pinalaga ni Imu ang mga atake ni Loki at nagawa pa ngang mapuruhan itong si Loki gamit ang nemesis na Black Blade ni Imu. Dito na rin pinaliwanag ni Imu na ang mga tao at nilalang nga daw sa mundo ay nagtataglay ng corruption sa mga sarili nila. Kaya madali lang din mapasailalim sa dominasyon ang ilan sa mga yon. Dito rin natin nalaman na itong si Joy Boy at Imu ay may koneksyon at mukhang magkaibigan nga ang dalawa. Sa huling sandali ng chapter ay nagpatuloy ang laban at inatake ni Loki si Imu ng isang matinding Torheim pero tinangki lang ni Imu at ngumiti sa atake na yon ni Loki. Yan ang mga naganap sa nakaraang chapter. Neto kaya, ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Dahil tumitindi na ang laban nila Imu at Loki ay panigurado na next chapter bibitinin muna tayo at bibigyan tayo ng mga update patungkol sa aftermath nung nangyaring atake na ginawa ni Imu sa mga giants at sa mga bida natin. Medyo matindi din kasi yung nangyari na yon. 3 giants agad ang mga na-injured. Si Gerd, si Stansen, si Hyrodin. Sa mga bida naman natin ay 4. Si Brook, si Usopp, si Sanji at si Zoro. Ilan pa dyan ay kailangan na kailangan ngayon sa laban dahil hindi lang naman si Imu ang problema. Pinagaling pa nito yung mga God's Knight niya na problema rin ang ginawa sa Elbap. Kung maaalala natin na sila Gunko, Summers at Killingham ay nahil nga ni Imu at yung dalawa malamang dyan ay gaganti nga sa mga giants lalo na sa mga bida natin. Kaya dapat paghandaan yan nila Nami. Kampante naman tayo na kayang labanan nila Jinbei at nila Gabanyang sila Summers kaya wala ring problema kung mapapahinga muna sila Sanji. Pero sa tingin ko babangon din yan sila Zoro at Sanji para nga sumali din sa laban. At mabuti na rin na itong sila Killingham at Summers ay gumaling na para nga pareha silang malabanan nila Zoro at Sanji. Dahil dyan ay magaganap ang isa sa mga inaabangan din nating laban sa Elbap. Tingin ko rin na may update din tayo sa mission nila Robin at Saul. Nahanapin yung mga libro ng Owl Library at mukhang next chapter makikita na nila kung nasan nga itong si Biblo. Dahil ito lang din ang nakakaalam kung nasan napunta yung mga libro sa library. May naiisip nga rin ako na baka si Biblo nagtago doon sa pinakakuweba. Kung nasa nandun yung malaking mural ng Elbap at magandang opportunity to dahil sila Robin pa mismo ang makakapunta at baka makakapag-decipher nung mural. Nakaka-excite yan. Balik tayo sa laban dahil unti-unti nang nagkikwento si Imu tungkol sa mga hangarin niya at sa pananaw niya sa mundo kung paano siya maging isang hari o god, paano ang isang tao ay kayang-kaya niyang mapasunod gamit ang pagmamanipula at pagkurap nito sa damdamin at sa katawan ng mga nilalang o tao na gusto niyang gawing kasangkapan para sa kanyang mga personal na kagustuhan at palawakin pa ang impluwensya niya. Panigurado na sa parating na chapter, mas marami pang makikwento si Imu. Kumbaga, mas lalawak pa ang malalaman natin tungkol sa King of the World na si Imu dahil sobrang curious din talaga tayo na makilala pa itong si Imu. Kailangan din kasi talaga nating malaman ang pinagmulan niya, ang Nerona family, ang kingdom na pinamumunuan niya nun. Siguro baka mabigyan din tayo ng ilang mga konting impormasyon tungkol sa Void Century dahil isa rin yung panahon na yan kung bakit
bakit nagkaroon ng world government. Ano ang nangyari sa panahon na yan at bakit binuo nila Imu kasama ang 20 kingdoms ang tinatawag ngayon na world government. Kung ano din bang itsura ng mga Gorosei nung panahon na yon, matanda na ba talaga sila bago sumali o tumanda lang sila sa panahon na dumaan. Kailangan din natin malinawan kung si Dracul Mihawk ay isa rin sa mga Celestial Dragon dahil isa rin ang topic na yan na pinag-uusapan ngayon ng mga One Piece fans na may connection ba si Mihawk sa Nerona family o yung mismong Dracul family ay descendant nito ang Nerona family. Kaya naman ni Mihawk ang mata ni Imu kasi nga pareha sila ng mata, dilaw lang yung kay Mihawk. Pero sa totoo lang sa manga kung titingnan nyo, pula ang mata ni Mihawk sa manga. Di pa lang natin alam kung bakit iniba sa anime. Kailangan din natin ng linaw para dyan kung ano ba talaga ang pinagmulan ni Mihawk. Baka mabigyan tayo ng sagot next chapter o sa mga susunod pa. Syempre kung magkakaroon ng pagre-reveal sa impormasyon tungkol kay Imu, may mga ilalabas din ang mga bagong ability yan si Imu. Bukod sa Dome Reversi, Omen o Black Flames, ibang weapon bukod sa Nemesis. Kasi ang powers ni Imu ay para siyang may grimoire, yung katulad sa Black Clover, yung kaya niyang magpalabas ng kung ano-ano pang bagay. Ang kaibahan nga lang dyan ay masyadong mapaminsala yung mga nilalabas ni Imu. Posible din na mag-summon siya ng mga alagad na kung sino o ano, di natin malaman kasi nga napakalawak ng sakop ng powers ni Imu. Pati nga yung conquerors niya, napaka-dark o sobrang sama nung nadudulot sa paligid. Posible din na i-reveal dyan na medyo pumapantay sa conqueror sa akin ni Joy Boy yung haki ni Imu. Syempre mas angat pa rin talaga yung kay Joy Boy pero hindi nalalayo yung kay Imu dyan. Nakita naman natin sa reaksyon nila Jinbei at Gaban. Sila na mismo nagsabi na neto lang nila nakita yung ganong kalakas na haki. Parang walang katulad yung pinakawalan ni Imu na dark haki. Pero speaking sa conqueror haki, syempre hindi naman magpapatalo dyan si Loki. Kahit na nakita natin sa nakaraang chapter ay nauungusan siya ni Imu pagdating sa laban at sa haki. Hindi naman natin dapat sukuan si Loki dahil ilang minuto pa lang naman na naglalaban yung dalawa. Malamang nababawi yan next chapter dahil yan na yung moment ni Loki para makapaghiganti siya noon sa nangyari kay Harald. Kaya dapat i-boost na niya yung lakas niya dyan dahil hindi birong kalaban si Imu. Panigurado na may mga ilalabas din ng mga bagong atake si Loki. O kung ganyan na rin na seryosohan ay baka mag-hybrid form si Loki para sa laban na yan dahil all out na dapat. Isa rin niya sa dapat natin abangan dahil posible na merong hybrid form si Loki at sure na napakaangas niyan. Dahil nga laban na rin ang pinag-uusapan natin ay syempre si Luffy ang inaantay din nating sumali dyan at makaharap na niya mismo ang tunay na form ni Imu. Tagal din nating inantayan, ilang pagpaparamdam ni Imu ang nangyari. Pagbabanta na tatapusin niya si Luffy at ngayon mangyayari na yan. Napaka-epic lang nung sandali pag biglang dumating na lang si Luffy sa kalagitnaan ng laban at mapapatulala na lang si Imu na nandun na yung rival niya na si Joy Boy. Bagamat gusto nating mangyari yan ay alam natin na hindi pa rin sapat ang powers ni Luffy ngayon para labanan nga si Imu. Pero may potensyal na mas lumakas pa si Luffy. Nanggaling na rin mismo kay Luffy na hindi niya kayang talunin ang kalaban niya ngayon kapag hindi pa siya kumain ng marami. At magpalakas na dahil dyan nabuhayan tayo na mukhang si Luffy confident na kapag nakakain siya ng gusto at na-regain niya yung lakas niya, posible niyang matalo o nila itong si Imu. Paano? Sa pamamagitan ng paglabas o pag-introduce ng panibagong form para sa Gear 5. Tandaan nyo mga katambay na ang Gear 5 ni Luffy ay nasa base form pa lang yan. Kumbaga sa Gear 4, bounce man pa lang. Posible na magpalit pa ng ibang form si Luffy at mas maglabas pa ng powerful haki para nga makalaban o maitaboy si Imu pabalik ng Marijowa. Mas maganda na baka magkaroon pa ng weapon si Luffy bigla o maisamon niya para panglaban kay Imu. Tandaan natin na ang Nika form nga ay nung ancient times ay may mga weapon yan, isang shield at espada. Paano kung netong Elbap arc mapalabas ni Luffy yan? Naaasahan natin na posible din na mangyari yan na mapaalis o mataboy nila Luffy si Imu. Dahil si Imu mukhang hindi rin kayang makatagal sa labas ng Pangaea Castle lalo kung gamit niya ay yung totoong form niya. Diba tandaan natin na nagsusuka nga siya ng dugo nun bago siya mag-reveal ng form niya. Ibig sabihin may kahinaan si Imu. At ayun ang malalaman natin kung ano yan kapag nagkaharap na sila ni Luffy. Abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!